Hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, ayan, Samsung Galaxy A57 5G top features. Ano ba ang pwede natin makonsider na top features dito sa smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. So ayan mga idol, for today's video, pag-uusapan natin or quick review natin itong very popular at nagte-trending ngayon na smartphone, which is a Samsung Galaxy A57. So itong smartphone na to, grabe gumawa siya ng ingay nung 6.6 sale. And syempre, continuous pa rin yan mga idol. Nag-iba-iba ang price pero hindi naman siya bumabalik doon sa original price niya. Ang original price kasi neto, ayan na, ang SRP neto is 29,000 pesos for the 8GB 128, 31,000 for the 8GB 256, and 38,000 for the 12GB 512. So sobrang OA nung price talaga ng A57, at yan talaga yung possible na price na pwede nyo mabili siya sa mall or sa mga offline stores. Kaya walang ganun pumansin siya nung March, to be honest. Pero nung June, gumawa na naman ng ingay si Samsung dahil sinili nila itong A57. Ito po mga idol ay pwede nyo nalang makuha at a possible price sa 15,000 pesos. Depende po yan sa sale ha. Ito lang kayo makakabili sa ating link. So pag tinap mo yung video, may shopping button dyan. Mura at bagsak presyo na lang makukuha itong Samsung Galaxy A57. At syempre, hindi lang yun. May makukuha pa kayong additional discount voucher na 1 to 2,000 additional off dito sa smartphone na to upon checkout. So biruin mo yun ha. Mura na nga siya, may makukuha pa kayong malaking discount dahil dito kayo bumili sa ating link. Kaya dito lang kayo bibili sa ating link para makuha nyo ng napakagandang deal itong A57. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga top features niya sa kanyang sale price today. Pero syempre, again for its SRP, hindi talaga bagay yung kanyang specification. Pero ngayon nag-sale price na siya, doon na natin ngayon i-compare yung mga top features nito sa mga ibang brands na kapresyo niya ngayong 2026. Unang pag-usapan natin sa A57, wala nang iba kundi yung kanyang napakagandang display. So yung display nito is very outstanding mga idol. It's super AMOLED display mga idol. So yan. Kilala nyo naman si Samsung pagdating sa mga AMOLED panels na maganda sila mag-provide. Kumbaga ito super AMOLED display mga idol. Mas better yung kanyang display sa mga ibang smartphones nakapresyo niya na naka-AMOLED display lang. The resolution itself is Full HD Plus 1080p na I think nagiging normal na ulit sa mid-range smartphones today. And yung kanyang screen size is okay naman. 6.7, maliit naman yung punch hole at maliit yung bezel. Kaya panigurado mga idol, pag gagamitin nyo to sa panonood, may enjoy nyo po mga idol dahil napaganda ng overall viewing experience natin dito sa Samsung Galaxy A57, at yan ang isang magiging top feature na itong smartphone na to. So again, when it comes sa display quality or when it comes sa specification ng display, wala naman siyang gano'ng pinagkaiba doon sa A56. Pero when it comes sa ibang brands, malaki po advantage na itong si A57. Napakaganda, panigurado matutuwa yung mata nyo habang naglalaro dito sa smartphone na to. Next is yung kanyang longevity. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang matagalan, Samsung na talaga rin ang maganda yung suggest sa inyo dahil ang longevity nito is kumbaga ka-level niya na mga iPhones. Kasi ito ay pwede po itong ma-update up to 6 years major OS update. Biruin mo yan 6 years po. So Android 16, so matatapos siya ng Android 22. So ganun siya katagal mga idol. At kumbaga itong smartphone na to perfect na perfect sa mga consumers na longevity or hindi ganun talaga nag-upgrade every year. Ito na ang solusyon dyan ng A57. And syempre, isa si One UI sa pinagkakatiwalaan ko operating system sa mga Androids. Very encrypted ang kanilang Samsung Knox. Napakaganda ng software na yan mga idol. Kumbaga when it comes sa optimization, latest updates, maaasahan nyo ang Samsung Galaxy A57 mga idol sa mga ganyang scenario. Sa kanyang chipset, it is powered ng Samsung Exynos 1680. So yung processor na yan, it's a 4 nanometer processor. Maliit yung processor niya, meaning is power efficient siya. Pwede siyang gamitin for gaming, mas makakatipid kayo ng battery. Kumbaga,
Even though yung 5,000, yes, maliit na talaga battery niya in today's time, 5,000 mAh battery capacity, and dapat mas in-improve yan ni Samsung. Comparing sa mga ibang model ni Samsung, I think ang pinakasagad ni Samsung is 5,000 even for the Samsung Galaxy S26 Ultra. So, acceptable yan dito sa A57. Ang maganda naman sa A57 mga idol or sa mga ibang Samsung brands is meron silang software optimization, meron silang device usage learning pattern. So, pinag-aaralan ng smartphone mo yung paggamit nyo sa device, tapos gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So, yan ang importante when it comes sa battery. Even iPhone naman, di ba, maliit ang kanilang battery capacity, pero matagal sila malobat compare sa mga ibang Android sa meron 7,000 or 6,000 mAh battery capacity. Napaka-importante po ng software optimization, at yan ang meron dito sa Samsung Galaxy A57 dahil sa kanilang One UI. Very clean UI, high-tech na rin sila dahil sa kanilang mga AI features. Camera. So, sa camera, ayan na naman, ang dami na namang nagko-comment dyan na hindi daw kompleto Ricatos. Again, when it comes sa perspective ng ganitong presyo, complete talaga siya. Usually, again, ulitin ko sa presyo niya, marami na naman dyan na wag mong sabihin complete Ricatos, wala naman siya telephoto, bla bla bla. Ulitin ko sa presyo niya, sa presyo niya. Usually kasi sa mga ibang brands, nakalagay lang ultra-wide camera, wala pang ang 4K, walang OIS. Ito mga idol, marami na siyang features. Hindi siya complete Ricatos pag ang presyo niya 25,000, 30,000 kasi mga ganun is telephoto. Marami na kumbaga iba 8K pa, 'di ba? So pag sinasabi ko yung mga ganyang words, ibig sabihin for its price point, kino-compare ko siya sa mga ibang brand na na-try ko na mas better yung mga ma-offer nito si Samsung Galaxy A57 as a mid-range 15,000 mid-range smartphone, okay? So meron siyang ultra, macro, and main camera. So yan naman yung traditional na lente na nakikita natin before na hindi na natin nakikita sa karamihan ng smartphones today. So meron siyang 13 megapixel ultra wide camera and a 5 megapixel macro lens. Support nito ang 4K video recording, and when it comes sa front camera niya, support din ng 4K video recording. Nakapag-try na ako dito mag-take ng mga photos. In fairness, even sa low light shot, napakaganda na mo-offer na quality ng Samsung Galaxy A57. And when it comes sa ergonomics and form factor, in fairness, ang nipis po ng A57 coming from the A56. So, yan yung isang mapapansin nyo dito right out of the box, yung kanyang slimness, at very slick talaga yung build quality nito. Sa feel pa lang, mahalata yung very durable itong smartphone na to. And buti na lang, hindi pa rin nila inalis yung uka dito sa gilid for firm grip, especially pag naglalaro kayo. I know iba naka-case naman sila, pero kung wala kayong case naglalaro, very comfortable naman gamitin itong si A57 dahil napakagaan at napakanipis. When it comes sa design, as you can see, is very simple, pero may dating, elegant siya, at eye-catching. Siyempre, ang isang pinaka-favorite part ko na feature nito na wala sa karamihan ng mid-range smartphone today, pero may ilan-ilan lang sila eh. It's IP68 water and dust resistant. So, ito mga idol yung legit na pwede nating masubmerge sa water. Protection nito is ka-protection niya ang iPhone 17 Pro Max and Samsung Galaxy S26 Ultra. So, pwede siya submerge sa water within 30 minutes at hindi po siya masira. Hindi siya yung merong mga, kumbaga, iba kasi Miss IP65, IP64, minamarket nila nalulublo sa tubig. Hindi po. Ito po mga idol, mataas, 68. Ingress protection 68. So, hindi ko siya nire-recommend na isubmerge sa salt water kasi ang salt water po is meron mga small particles yan na pwede pumasok sa smartphone nyo at pwede makasira. Ito po mga idol, si Samsung Galaxy A57, pwede siya sa fresh water. Pwede rin naman siya, or acceptable din naman siyang ilublob sa pool, pero in a short time lang. Hindi siya yung nire-recommend sa fresh water na 30 minutes. Saglit lang. Take underwater shot, tanggalin nyo, hindi po siya masira pag ganyan, pag ginamit niyo sa pool sa ganyan mga senaryo. Subok ko na yan. Ilang beses ko na ginagawa yan since iPhone 7 at wala po nasira. Again, sinasabi ko sa review ko, kung alam nyo ang limitation ng smartphone nyo when it comes sa ingress protection, hindi po talaga masisira yan. Okay? So again mga idol, yan ang ating mga top features na pwede natin makonsider dito sa Samsung Galaxy A57. So kinuha ko is the 8GB 128. I know for the 128GB, hindi po talaga perfect fit yan ngayon 2026. For the 256, I think ang presyo nito for the sale price is 17,000 to 18,000 pesos. Kung meron kayong certain kind of budget na ganyan, magdadagdag kayo ng 3,000 to 4,000 pesos. Go for the 256. Ako kinuha ko lang 128 to make a review.
Pero when it comes sa casual users lang naman, hindi naman kayo ganun ka in demand when it comes sa mga data or talagang call and text na kayo, social media and all, di naman kayo gano'n nag-games. 128, pwede pa naman. Pero ulitin ko, hindi siya perfect talaga for its price. Pero kung usability lang naman or in real life use, 128 sa mga light users, pwede pa to mga idols. Kung interested kayo dito sa Samsung Galaxy A57, ilalagay ko po yung link niyan dito sa ating video. So, tap mo yung video. Dito sa section na to, may shopping button dyan. Dyan lang kayo bibili ng A57 or nasa baba ng video natin. May link dyan ng A57. May lulubog lilitaw dyan. Bumili na kayo neto dyan sa link hanggang may stock pa. Hanggang mura pa. For me, isa to sa napakasulit din na smartphone ngayong 2026 sa mid-range segment.